ang untouchable Filipina spy na nagligtas sa libu-libong sundalo noong World War II. World War II, Philippines. Kontrolado na ng mga Hapon ang bansa. Sa bawat kanto ay may mga sundalo at checkpoint. At lahat ng dumaraan ay iniinspeksyong mabuti. Ang mga mata nila ay alerto. Palaging naghahanap ng kahit anong kakaiba. Sa gitna ng mga naglalakbay, isang Filipina ang patuloy na naglakad, tahimik, walang bakas ng takot. Nasa loob ng kanyang buhok ang isang mahalagang mensahe at alam niyang hindi siya dapat pumalya. Habang papalapit siya sa mga sundalo, tinitigan siya ng mga ito, ngunit imbes na inspeksyonin ay pinalagpas siya. Tila takot na takot sila at kita ang kaba sa kanilang mga mata. Pero bakit? Ano ang meron sa Filipina spy na ito? At bakit walang nangangahas na lumapit sa kanya? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang untouchable Filipina spy na si Josefina Guerrero. Ano nga ba ang kanyang misyon at paano niya nailigtas ang libu-libong sundalo noong World War II? Ipinanganak si Josefina Veluya, na kilala rin bilang Josefina Guerrero, noong August 5, 1917 sa Lucban, Quezon Province sa Pilipinas. Sa murang edad, hindi na naging madali sa kanya ang buhay. Maaga kasi siyang naulila sa mga magulang at lumaki sa pangangalaga ng Sisters of the Good Shepherd, isang organisasyong nakatuon sa kapakanan ng mga babae at batang babae. Pero masyado siyang sinubok ng tadhana. Nagkaroon si Josefina ng tuberculosis at dahil dito, hindi na siya maaaring alagaan ng mga madre, kaya't napunta siya sa pangangalaga ng kanyang mga lolo't lola. Nang gumaling siya, ipinadala siya sa isang kumbento sa Maynila. Sa kabila ng mga hamon na ito, naging masayahing bata siya na mahusay sa sports, musika at tula. Siya ay inilarawan ng marami bilang kaakit-akit, masigla at masayahin. Sa edad na 16, masaya siyang nag-asawa at nagsimulang bumuo ng pamilya. Ngunit isang araw noong 1941, biglang nagbago ang lahat. Habang tahimik na namumuhay si Josefina, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa kanya. Sa edad na 24, nalaman niyang may Hansen's disease siya, mas kilala bilang leprosy o ketong. Noong panahong iyon, ang sakit na ito ay kinatatakutan ng marami. Sa sobrang takot ng mga tao, inakala nilang madali itong makahawa, na kahit simpleng paghawak lang o paglapit sa isang tao na may ketong ay sapat na para makahawa. Dahil dito, ang mga tulad ni Josefina ay agad na iniiwasan at pinandidirihan. Ang dating simpleng buhay ni Josefina ay biglang nauwi sa matinding pag-iisa. Nahiwalay siya sa kanyang pamilya, dinala ng kanyang asawa ang kanilang anak palayo sa kanya para bang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Masakit ang pisikal na epekto ng sakit, pero mas masakit ang pangungutya at diskriminasyon mula sa mga tao at ang pagkawala ng mga taong pinakamalapit sa kanyang puso. Marahil malungkot ito na pangyayari sa kanyang buhay. Doon pala magsisimula ang mahalagang misyon ni Josefina. Noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas, nag-alab ang isang bagong pag-asa sa puso ni Josefina. Sa kabila ng stigma ng kanyang sakit, hindi niya ito hinayaang maging hadlang. Imbes na magtago sa takot, nakita niya ang isang malaking pagkakataon. Kapag naglalakad si Josefina sa mga checkpoint ng mga sundalong Hapon, walang nangahas na lumapit o mag-inspeksyon sa kanya. Maging ang matatapang na sundalong Hapon ay kinatatakutan ng itsura ng kanyang balat. Para siyang multo, hindi napapansin, hindi nahuhuli. Ang kanyang sakit na dating tila sumpa ay naging proteksyon. Ginamit niya ito upang magdala ng mga lihim na mensahe, mga mapa at mga impormasyon na naging kritikal sa laban ng Philippine Resistance. Naghatid siya ng mga mensahe sa mga guerrilla units at sa American forces. Minsan, naglalakad siya ng malayo o nagtatago ng mga mensahe sa kanyang buhok. Bawat misyon ni Josefina ay puno ng kaba at panganib. Isang araw, habang si Josefina ay nasa kanyang misyon para magdala ng isang mahalagang mensahe, napadaan siya sa isang Japanese guard. Karaniwan, hinahayaan lang siyang makadaan dahil sa pag-iwas sa kanya dahil sa kanyang karamdaman. Pero sa pagkakataong ito, sinuri siya ng mabuti ng sundalo. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso habang unti-unti siyang iniinspeksyon ng sundalo. Mas lalo pa siyang kinabahan nang biglang hinila ng sundalo ang kanyang buhok at binantaan siyang ibubunyag ang kanyang sikreto. Halos matuklasan ang mga lihim na mensahe na dala niya. Mabuti na lang ay hindi ito nahulog dahil sa galing ng pagkakatago niya dito. Hindi din naman talaga alam ng sundalo ang sikreto niya at siya ay tinatakot lang. Matapos ang pangyayari ay iniiba-iba na ni Josefina ang taguan ng mga mensaheng dinadala niya.
minsan sa swelas ng sapatos, sa kanyang medyas, o kaya naman sa mga dala niyang prutas. Sa isa pang insidente, napaligiran siya ng mga sundalong may dalang bayoneta, pero napalusot niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang labandera. Sa bawat hakbang, sa bawat checkpoint na nadaanan niya, hindi lang liham at impormasyon ang kanyang daladala, kundi pati na rin ang kaligtasan ng libu-libong buhay ng mga sundalo at sibilyan. Nagagawa niya ang mga ito hindi lang sa pamamagitan ng kanyang tapang, pati na rin dahil sa kanyang galing sa pagpapanggap. Isa sa mga pinakakilalang misyon ni Josefina ay ang pagbibigay ng mahalagang mapa ng mga Japanese fortifications at gun emplacements sa Manila Harbor. Ginamit ng mga Amerikanong bomber ang kanyang mapa noong September 21, 1944 upang matagumpay na sirain ang mga depensa ng mga Hapon sa lugar, na nagresulta sa isang mahalagang tagumpay para sa Allied Forces. January 1945, pinadala si Josefina sa kanyang pinakadelikadong misyon, isang misyon na hindi na siya inaasahang makaligtas. Bago siya umalis, sinabi pa ng kanyang mga handler na mag-confess na siya sa mga pari dahil alam nilang halos imposibleng makabalik siya ng buhay. Ang misyon niya, dalhin sa mga tropang Amerikano ang isang mahalagang mapa ng mga landmines na inilagay ng mga Hapon sa paligid ng Maynila. Pero may isang malaking problema. Ang mga sundalo ay nasa 35 milya ang layo. Walang takot si Josefina na naglakad ng 25 milya mula Maynila papunta sa Hagonoy, habang may mapa na nakatago sa ilalim ng kanyang damit at nakatape sa pagitan ng kanyang mga balikat. Para maiwasan ang mga barilan, sumakay siya ng bangka, pero bigla naman siyang hinabol ng mga pirata sa ilog. Matinding problema ito para kay Josefina, pero sa isang himala, nakatakas siya at naglakad ng karagdagang 8 milya papunta sa base ng mga Amerikano sa Kalumpit. Pagdating niya doon, natuklasan niyang umalis na pala ang mga tropa. 3 oras na silang nauna papuntang Malolos, pero hindi nagpatinag si Josefina. Sa kabila ng matinding pagod at sobrang sakit ng ulo, nagpatuloy siya hanggang sa Malolos. At sa wakas, naibigay niya ang mahalagang mapa kay Captain Blair ng 37th Infantry Division. Pagkatapos ng misyon, sumama si Josefina sa mga tropang Amerikano at mga Filipino guerrilla sa kanilang pag-atake sa Maynila. Gamit ang impormasyong dala niya, kabilang ang mga mapa ng mga landmine na inilagay ng mga Hapon, naging matagumpay ang pagsulong ng mga tropa patungo sa lungsod. Ang mga sundalo ay nakaiwas sa mga landmine na ikasasawi sana ng maraming buhay. February 3, 1945 ay dumating na sila sa Maynila. Agad silang sinalubong ng mga putok ng bala mula sa mababangis na Japanese forces. At dito nagsimula ang Battle of Manila. Hindi naman nagpatalo ang mga tropa ng Amerikano at Filipino guerrilla. Agad din silang gumanti at nagpakita ng matinding tapang at determinasyon sa kanilang hangaring mapalaya ang lungsod. Sa gitna ng kaguluhan at labanan, hindi natakot si Josefina. Tumulong siya sa pag-aalaga ng mga sugatang sundalo at sibilyan. Ipinapakita ang kanyang walang pagod na dedikasyon. Hindi lang iyon, nagbuhat pa siya ng mga bata papunta sa ligtas na lugar, habang matapang na iniwasan ang mga lumilipad na bala. Pagsapit ng March 3, 1945, tuluyan ang bumagsak ang depensa ng mga Hapon. Matapos ang halos isang buwang labanan, ang lungsod ng Maynila ay napalaya na. Ito ay isa sa pinakamadugong mga labanan sa kasaysayan ng bansa. Ngunit ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa muling pagbangon ng Pilipinas mula sa ilalim ng pananakop ng Hapon. Matapos ang giyera, humarap si Josefina sa mga bagong pagsubok. Ipinadala siya sa Tala Leprosarium sa Novaliches, 15 milya ang layo mula sa Manila. Ang kondisyon doon ay pinakadelikado. Walang kuryente o tubig, sobrang siksikan at may 4 na nurse lamang para sa mahigit 650 pasyente. Kulang din ang pagkain, damit at higaan. Nagpadala siya ng liham sa isang kaibigan sa Amerika para i-expose ang hindi makataong kalagayan doon, na nagresulta sa pag-uulat nito sa media at naging daan upang mapabuti ang kanilang sitwasyon doon. Sa huli, kinilala ang kanyang ambag sa digmaan nang bigyan siya ng Medal of Freedom with Silver Palm ng US War Department noong May 29, 1948. Pagkatapos nito, si Josefina ang naging kauna-unahang dayuhang may Hansen's disease o leprosy na binigyan ng visa papuntang Amerika. Noong July 11, 1948, dumating siya sa Carville National Leprosarium sa Louisiana para sa gamutan. Matapos ang 9 na taong paggamot sa Carville National Leprosarium,
Naging dormant o hindi na aktibo ang sakit ni Josefina. Bagamat nahirapan siyang makahanap ng trabaho dahil sa kanyang nakaraan, naharap din siya sa banta ng deportasyon pabalik sa Pilipinas. Sa kabilang nito, nagpatuloy si Josefina sa kanyang advokasya para tanggalin ang stigma ng Hansen's disease. Sa tulong ng mga veterano ng World War II, miyembro ng media, at mga abogado na nagkampanya para sa kanya, binigyan si Josefina ng permanent residency at sa huli noong 1967 ng US citizenship. Sa sobrang bigat ng mga alaala ng nakaraan, unti-unting binura ni Guerrero ang bawat bakas ng kanyang dating buhay. Muling binago niya ang kanyang pangalan sa ika-4 na pagkakataon at nag-focus siya sa kanyang bagong buhay. Nagtapos siya ng 2 degree at nagsilbi sa Peace Corps. Nagpalipat-lipat siya ng tirahan, nagsimula sa Carville, lumipat sa San Francisco, sumunod sa Madrid at sa huli ay tumira sa Washington DC. Walang sino man sa mga bagong nakakakilala sa kanya ang nalaman ang mga hirap na pinagdaanan niya sa Pilipinas at Louisiana. Kumbaga, ang mga dating nakakakilala sa kanya ay inakalang matagal na siyang patay. At noong June 18, 1996, sa edad na 78, pumanaw si Guerrero sa George Washington University Medical Center at inilibing sa Mount Olivet Cemetery, ang tunay na pagtatapos ng kanyang hindi malilimutang kwento. Hanggang ngayon, nananatiling inspirasyon ang kwento ni Josefina Guerrero, isang babaeng lumaban hindi lang sa karamdaman, kundi pati na rin sa digmaan upang mailigtas ang libu-libong buhay noong World War II. Kaya sa buhay, gaano man kalaki ang mga pagsubok na hinaharap natin, hindi natin malalaman kung hanggang saan tayo dadalhin kung hindi tayo susubok at lalaban. Bawat hakbang, bawat laban ay may saysay. At kahit gaano kadilim ang mga pagkakataon, tandaan, there's always light at the end of the tunnel. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.